Sumingit ka unlad. Magandang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Let us pray po. Manalangin po tayo. At ibigay po natin sa Diyos ang oras na ito. At ang ating pong pagkakatipon po ay para sa Kanya. Para po sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Ama, salamat po sa mga tinig na ipinaabot ng aming mga kapatid, kaming lahat sa inyo. Dahil kayo ang dahilan kung bakit may sangbahayan nyo. May house of God, because of your grace. Dahil sa inyong biyaya. Nandito ang mga kapatid na tinawag nyo sa biyaya. At Ama, tumatawag kayo dahil sa biyaya. Nais ninyo na ang bawat tao po ay makaalam ng katotohanan tungkol kay Jesucristo. At naniniwala kami, Ama, na hindi ang relihiyon ng tao ang makapagliligtas, hindi ang mga simbahan, kundi ang inyong salita, ang Panginoong Hesus na namatay para sa amin. At kung bakit may iglesia ay dahil may mga tao po na tinawag kayo. May mga tao po na inyong pinili at may mga tao po na inyong kinahabagan. Kaya nawa, Ama, isa kami sa mga kinahabagan. Isa kami sa mga tumutugon sa panawagan ni Jesucristo. Isa kami sa mga tumanggap sa Kanya. At isa kami nawa sa mga sumusunod sa Kanya. Isa nawa kami sa mga kaluluwa na binigyan nyo ng awa. At nawa, Ama, kami ay sumunod ng kusa mula sa aming mga puso. Huwag naming hintayin na dumating pa ang mga malalakas na bagyo. Huwag naming hintayin na lumindol pa ng napakalakas sa bansang ito. Huwag naming hintayin na ang mga leader ng bansang ito ay gamitin nyo para ang inyong judgment ay dumating, ang inyong paghatol sa amin. Ama, naniniwala kami na ang paraan upang ang tao ay maligtas ay walang iba kundi sampalatayanan namin ang inyong anak na inyong ipinadala dito sa mundo, na kami ay tumalikod sa aming mga kasalanan at siya'y aming papasukin sa aming buhay, na kung saan isuko namin sa inyong anak ang aming buong buhay. Dahil, Ama, nandito ang tunay na kaligayahan na sa piling nyo, sa piling ni Kristo, sa piling ng inyong anak, matatagpuan namin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, ang katotohanan, ang buhay. Nasa inyo ang lahat, Ama, ng satisfaction ng tao. Kaya ngayong gabi, Ama, samahan nyo kami, manguna kayo, Ama, magbigay kayo nawa ng kapahayagan sa bawat puso namin. Mangusap kayo sa bawat kaluluwa ngayon. At dalangin namin, Ama, na kung may mga kaluluwa dito na may mga karamdaman sa espiritual at pisikal, nawa, Ama, lumapit kami ng may pagpapakumbaba. At naniniwala kami, kahahabagan nyo kami. Kaming mga makasalanan na inyong kahahabagan. Babag kami ay may inyong habag. Ngayong gabi nito, Ama, panalangin namin na dito sa Bulacan, muli kiniklaim namin ang authority nyo sa lugar na ito, sa tahanang ito, at sa buhay ng mga anak nyo na nandito ngayon. Ama, nawa po sa paglabas namin ng bahay dalanginang ito, ay tunay kaming pinagpala, na tunay kaming nakatanggap ng habag mula sa inyo. At Amang Makalangit, naniniwala kami na kung lalapit kami ng buong puso sa inyo na may pagpapakumbaba at pagkilala sa inyong anak, tunay, Ama, natatanggapin ng mga tao ngayon ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaligayahan namin ay ang inyong anak. Samahan niyo kami, O Diyos, samahan niyo kami pagpalain
at magpahayag kayo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aming samot panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, sa Galatia, sa chapter 1, basahin ko po sa inyo ang talatang ito. Galatia, chapter 1, verse 11. So ito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, aking ipinauunawa sa inyo, mga kapatid, tungkol sa mabuting balita na aming ipinangangaral na ito ay hindi galing sa tao. Supurihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Mahalaga, mga kapatid, no, na malaman natin ang totoong mabuting balita. Amen po ba? Hindi nga, kalabitin nyo ngayon mga katabi nyo. Sabihin nyo, alam mo na ba yung mabuting balita? Sabihin nyo nga po, alam mo na ba yung mabuting balita? Ayun, di ba? Di ba, alam nyo na ba yung mabuting balita? So mga kapatid, no, ang mabuting balita po ito. Tayong mga tao ay makasalanan. Naintindihan po natin. No? Ang tao po, sabi nga po natin, tayo po ay makasalanan, no? Aminin man natin sa hindi. At ang sabi po ng Bible nakasulat, mga kapatid, no, na kung ang tao po ay mamamatay na disconnected, no? Disconnected, ibig sabihin po, wala tayong ugnayan sa Panginoong Jesus. So mga kapatid, hindi natin alam kung saan pupunta ang ating buhay. Amen po ba ron, no? Hindi alam ng tao yung kanyang pupuntahan, no? So maraming tao po hindi yun alam. Wala tayong katiyakan. So, hinahanap ng tao ang kanyang kaligayahan sa pera, pero wala ang kaligayahan sa pera. Hinahanap ng tao ang kanyang kaligayahan sa kapwa, pero wala sa kapwa ang kaligayahan. Hinahanap natin sa mga bagay na material ang kaligayahan, pero wala sa mga bagay na material ang kaligayahan. Hindi natin makikita sa mundo ang magdadala ng tunay na kagalakan sa atin. Kaya mga kapatid, no, mali yung hinahanap ng marami ngayon. No? Hinahanap natin na tayo ay masatisfy sa mga bagay ng mundo. Pero ang sabi ng Biblia, hindi manggagaling sa atin ang makakasatisfy sa atin. Alam niyo po, etong nakasulat sa Bible, no? May sinabi po sa atin si Apostol Pablo tungkol sa mabuting balita na kailangan ng tao. Ito pong nakasulat. Basahin natin, mga kapatid, no, uli yung Galatia, at ito po yung ating mababasa sa Galatia. No? Sabi po rito, sa Galatia 15 to 16, ngunit nang magalingin ng Diyos, na siyang sa akin ay nagbukod, mula pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ipinahayag ang kanyang anak sa akin, upang aking ipangaral sa gitna ng mga tao. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. So may sinasabi rito si Pablo, mga kapatid, no, na siya'y binukod ng Diyos. Siya'y pinili. Kaya alam niyo po, no, mahalaga na isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Amen po ba ron, ano? So mga kapatid, no, alam niyo po, may mga tao na ang tingin nila, basta pinili ko ang Diyos, okay na. Pero mga kapatid, mahalaga na tayo rin ay pinili ng Diyos. Amen po ba ron, ano? Kasi hindi lang tayo pumipili sa Kanya eh. Ang totoo nun, ang sabi ng Bible, ang Diyos ang pumipili. Siya ang humihirang, no? Para makilala natin si Kristo. Kaya alam niyo po, no, tandaan natin, ang sabi ng Bible, hindi natin makikilala ang Diyos sa relihiyon. Tama ho ba? Si Pablo, matagal siyang may relihiyon. Pero ang kanyang relihiyon ay hindi nagdala sa kanya sa kaligtasan. Pwede mga kapatid na tayo ay membro ng isang church, pero pwede rin na wala tayong relasyon kay Kristo. Tama po ba? So pwede mga kapatid na tayo ay relihiyoso, pero wala tayong connection sa Kanya. Kaya ang sabi ni Pablo nakasulat na ipinakilala ng Diyos ang Kanyang anak sa akin. So mga kapatid, yun ang mabuting balita. Amen po, mga kapatid, no? Nakikinig po tayo. Ang sabi ng Bible, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang anak sa akin. Alam niyo po, ito ang pag-asa ng bansang ito. Naniniwala po ba tayo? Mga kapatid, no, kahit
atin ang moralidad. Kung wala ang Panginoon sa puso ng tao, ang magnanakaw patuloy na magnanakaw. Tama ho ba? Ang matigas na puso, patuloy na magmamatigas yan. Ang puso na hindi nagbabago, lalong lalala ang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, si Kristo lamang ang magpapabago sa tao. Kaya mga kapatid, hindi ako naniniwala na ang relihiyon ang nagpapabago sa tao. Hindi ako naniniwala na may simbahan na pwedeng magpabago sa tao. Hindi ako naniniwala dyan. Isa lang ang magpapabago sa tao. At sino yon? Ang sinugo ng Diyos, ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong sa atin, nasa atin na ba si Jesus? Nakatira na ba siya sa atin? Ang kanyang espiritu ba ay nasa atin? Kung wala pa, walang kapuluan ng relihiyon. Kung wala pa, ano man ang ating relihiyon ay walang kapuluan. Mga kapatid, ang Biblia po ay nagsasabi sa atin, malibang ang tao'y ipanganak na muli, malibang siya'y ma-born again, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang goal ng buhay? Mga kapatid, tinatanong ko sa inyo, ano bang goal ng buhay natin? Magpakasasa sa mundo? Yumaman? Magkapera? Gumanda ang buhay? Sabi ng Biblia, ang lahat ng iyan ay walang kapuluhan. Malibang si Kristo ang naging sentro ng buhay natin, walang kapuluhan ng buhay. Mga kapatid, si Pablo po ba'y mali sa kanyang sinabi? Mga kapatid, si Pablo po ba'y mali sa kanyang sinabi? So mga kapatid, hindi. Ang sabi ng Biblia, sinugo siya ng Diyos. Sinugo siya upang tayong mga hintil ay makaalam sa daan ng kaligtasan. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, nangangarap ang mga Pilipino ng magandang buhay. Tama ho ba? At anong ginagawa ng mga leader ng ating politika? Tayo ay nadidismaya. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, yun ay refleksyon ng puso. Alam niyo ba, saan po ba nanggagaling ang kasakiman? Sige ho, saan ba nanggagaling ang kasakiman? Alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang kasakiman? Tingnan niyo po yung inyong dibdib. Yan po ang root cause ng kasalanan, no? Yung puso ng tao. Kaya mga kapatid, no, hindi tumitigil ang kasakiman ng puso hanggat ang tao po ay hindi kilala si Jesus. Kaya alam niyo po, no, sabi ng Bible sa atin, kailangan natin ng gospel. Sabihin nga natin mga kapatid, mabuting balita. Hallelujah, sabihin natin mabuting balita. So mga kapatid, ang mabuting balita po ito. Ang tao po, kung wala ang tunay na Kristo sa atin, kung walang repentance, kung hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, alam niyo po, hindi magiging mabuting balita sa atin. Amen po ba? Pero kung, ang sabi ng Bible, kung naniniwala tayo sa ipinadala ng Diyos, ang nag-iisang Savior natin, kung nasa atin siya, at tayo ay kanyang ginawang templo. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang church ay espiritual na templo. Yung mga tao yon, hindi yung denomination, hindi yung istruktura, hindi sekta. Ang church, ang sabi ng Bible, yung mga tao na tinitirahan ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? No? Ang church po, hindi denomination. Sa langit, walang denomination. Sa langit, walang grupo. Iisa lang ang mga nandun. Yung mga totoong saved. Yung mga born again. So mga kapatid, tatlong bagay ang iiwan natin ngayong gabi sa ating pong pasasalamat. Sabihin na natin, salamat sa Diyos, nandito ako. Sabihin po natin. Alam niyo mga kapatid, no, hindi po nagkataong nandito kayo. Amen po ba? Kayo'y tinawag at mayroong tumatawag na Diyos sa atin para tayo po'y mabago ng totoo, para makilala natin ang tama si Jesus at makasunod tayo sa Kanya. Alam niyo po ang household of God, tayo pong nasa sambahayan ng Diyos, hindi tayo nagpo-promote ng relihiyon dito. Tama ho ba? Lahat ng Kristiyano, welcome sa ating samahan. Amen po ba ron? Mapabaptist, Catholic, UCCP, ano man po ang sekta nyo, wala pong problema.
Ang nais namin, makilala niyo si Jesus. Ang sabi ng Bible, ipinakilala ng Diyos ang kanyang anak sa akin. So mga kapatid, tatlong bagay bago tayo manalangin. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa totoong gospel? Ano bang ibig sabihin ng gospel na totoo? Basahin natin yung makikita sa Galatia. Ang sabi, ang gospel ay, ano pong sabi mga kapatid? Ito ang sabi. So ang gospel ay ito, unang-una po, ito'y ebanghelyo na kung saan ipinahayag ng personal sa atin ng Diyos ang kanyang anak. Amen po ba? So basahin natin Galatia 1 at basahin natin yung nakasulat po sa verse 15. So ito po ang sabi, mga kapatid. Ang sabi rito, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod. Buhat pa sa tiyan ng aking ina. Ako'y tinawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sabi rito, inihayag ang kanyang anak sa akin upang ipangaral ko sa gitna ng mga hintin. So mga kapatid, eto ang sinasabi ng Bible sa akin. Unang Juan 4:9, anong sabi rito? Pakinggan natin. Unang Juan, basahin ko po sa inyo, chapter 4, unang Juan 4:9, ang sabi rito, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. So mga kapatid, may tanong ako, saan lang ba tayo mabubuhay? Saan tayo mabubuhay? Ang sabi rito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang sa pamamagitan niya mabuhay tayo. May tanong po ako. So, nasaan ang buhay ngayon? Nakanino po? Ulitin natin, nakanino pong buhay natin ngayon? Nasa Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ganito, no? Kailangan maging matalino tayo. Amen po ba? No? So, iukol natin yung buong desire natin kay Jesus. Amen po ba, no? Sa Kanya natin ibigay yung ating desire. May mga tao po, no? Na ang tingin natin sa Panginoon ay, ano lang, no? Kumbaga po, isinasama lang natin siya sa tinatawag natin na, ano, no? Parang pag Sunday, okay, kay Lord ako. Pag Lunes, ako naman. Di ba ganun mga kapatid, no? Nakikinig po, di ba? Ang buhay natin parang ano, si Lord, isa lang sa ating mga sinelect. So ganyan ang buhay natin. Pero alam niyo po, mali. Ang sabi ng Bible, para sa atin, Jesus is everything. Amen po ba? Si Jesus ang lahat. Kaya mga kapatid ko, si Jesus, ang sabi ng Bible, siya ang buhay natin. Hindi natin pwedeng hanapin sa mundo yung buhay na yun. Hindi natin makikita. Sasabihin natin, hindi ako masaya. Bakit? Hindi ako nakapanood ng pelikula Hindi ako masaya. Bakit? Kasi hindi ako nakapaglaro ngayon ng baraha. Hindi ako masaya kasi hindi ako nakapambabae. Alam niyo po, no? Ang tao, hinahanap natin yung kasiyahan sa mundong ito. Tama ho ba? At mga kapatid, kahit na anong gawin ng tao, bottomless yun. Hindi po yun makakasatisfy. Kaya mga kapatid, no, kahit sa pambababae mo, ilang babae na, sa panglalaki mo, ilang lalaki na yung lalaki mo, walang satisfaction. Wala sa ating desire sa mundong ito ang magbibigay ng satisfaction sa atin. Ang sabi ng Bible, only the Lord Jesus. Siya lang, mga kapatid. Amen po? Siya lang ang satisfaction natin. Kaya huwag nating hanapin sa mundo. Hindi natin makikita yon. Kaya alam niyo po, no, eto dapat yung marinig nating mensahe sa panahon ito. Hanapin ko sa relihiyon, pastor. Wala din dyan. Ang sabi ng Bible, only Jesus. Kung gusto natin ang tunay na relihiyon, malaman natin yon, makilala muna natin si Jesus. Personal. Amen po ba, no? Personal. Nakikipag-deal ang Diyos sa atin personal. Hindi lang po ito true sociality. It's about personal dealing. Amen po? Meron akong tanong. Nakikipag-usap ba ang Holy Spirit sa atin ngayon? Nakikipag-usap pa si Jesus sa atin ng puso sa puso ngayon? So mga kapatid, we need to respond. Makinig tayo sa kanyang tinig.
Ang gospel ay tungkol kay Jesus na nasa atin, ipinakikilala ng Diyos. Ano pa yung pangalawang bagay? Ano tong gospel na to? Alam niyo po ito, mga kapatid, no? Ikalawang bagay, ang gospel ay tungkol sa pananampalataya. Amen po? Okay, mga kapatid, may tanong tayo. Sino rito ang may pananampalataya kay Jesus? Pwede po ba? Itaas natin ang kamay natin kung totoo po yung ating... Sino rito ang may faith kay Jesus Christ? Tingnan ko nga po. Ba? Thank you. So, mga kapatid, alam niyo po, no? Sa Bible po may nakasulat, ang pananampalataya ay hindi galing sa tao. Amen po? Alam niyo po, mabuting balita yun, ano? Ang pananampalataya po ay hindi galing sa tao. So, kanino galing? Kanino galing ang faith? Sa Diyos. Tinatanggap natin. Amen po ba? So, mga kapatid, ang pananampalataya po ay kaloob. Yun po ay biyaya. Kaya alam niyo po ito, ano? Gusto ko lang pong ipaalam sa ating lahat. Alam niyo po, biyaya ang dahilan kung bakit may pananampalataya ang tao. Amen po ba? Biyaya ang dahilan kung bakit ang tao ay na-born again. Kaya mga kapatid, hindi ko ina-underestimate ang grace. Dahil ang biyaya ang dahilan. Biyaya ang dahilan. Kung ang isang bansa ay pagpapalain, biyaya din yun. Amen po ba? Kung ang bansang Pilipinas ay magiging first world, well, grace yun. Pero kung mananatili tayong mahirap na bansa, disgrace. Tama ho ba? So mga kapatid, ang biyaya ay lahat sa atin. Ang biyaya ng Diyos. Kaya eto sabi ni Pablo sa atin, pakinggan niyo ang sabi niya, chapter 2, verse 20 ng Galatia, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi sino na po? Sino na pang nabubuhay? Kapag tayo ay na-born again, ang sabi, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ikinabubuhay sa pagkatao ay aking ikinabubuhay sa pananampalataya. Pansinin niyo po yung sabi, pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang sabi ng ibang translation, pananampalataya ng anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So mga kapatid, ang pananampalataya po ay kaloob. Ito po ay ibinibigay sa mga taong kinahabagan. Kaya mga kapatid, kailangan tayo laging humihingi ng awa sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, bago tayo matulog, pagising sa umaga, sabihin natin, Lord Jesus, kailangan ko ng grasya niyo. Kailangan ko ng biyaya para makayanan ko yung mga pagsubok na aking nadadanas. Kailangan ko ng biyaya para maging masaya ako mula sa inyo, Ama. Mula sa inyo, Lord Jesus, sa araw na ito. Magtatapos ang araw na ito na ako ay blessed dahil sa inyong grace. Kung may mga dinadaanan tayong kabigatan, huwag tayong mag-alala. Ang sabi ng Bible, only by grace we can stand. Kaya mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, ito ang lahat sa atin. Hindi ko ina-underestimate ang biyaya. Biyaya ang dahilan kung bakit si Lazarus, yung pobre na kumakain lang ng mga mumo galing sa mayaman, napunta siya sa langit. Yung mayaman naman napunta sa impyerno. Hindi dahil mayaman ka ay impyerno ka na. Ang sabi ng Bible, hindi ito sa status. Ito ay dahil sa grace. Bakit nakarating ang mga tao sa paraiso ng Diyos? Dahil sa biyaya. Bakit may mga tao na hindi sila nakarating sa paraiso? Naroon sila sa paghihirap. Bakit may mga tao na dito pa lang sa lupa, dinadanas na natin ang impyerno? Dinadanas na natin ang kabigatan. Well, mga kapatid, okay lang sana kung kahit dito sa lupa, madanasan natin yung mga kabigatan Basta kung uuwi tayo sa Diyos, walang problema. Pero paano yan? Kung dito, puro na tayo pagdurusa, pagdating pa sa kabilang buhay, nagdurusa pa rin tayo. Nakikinig. So mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin nakasulat, ano ang sabi? Yung pananampalataya ni Jesus ang kailangan natin. Ibinibigay niya ito sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, hallelujah!
hingin natin sa Panginoon ang pananampalatayang ito. Ang sabi ni Pablo, ako'y naligtas. Napako ako sa krus na kasama ni Jesus. Nang siya'y nabuhay ako. Nabubuhay ako dahil sa pananampalataya ni Jesus na ibinigay sa akin at ako'y kanyang inibig. Inalay niya ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga kapatid, kung gano'n ang ating knowledge ngayon, I tell you, you are blessed. Amen po ba? Mga kapatid, hindi ito matutumbasan ng pera ng mundo. Hindi ito matutumbasan ng material. Pag nasa iyo ang kayamanan ng Diyos, pinagpala ka. You are blessed. Hallelujah. So, sabi ng Bible, pananampalataya kay Jesus. Yung pananampalataya galing sa biyaya. Ano yung pangatlong bagay bago tayo magtapos ngayon? Pakinggan nyo mga kapatid, no? May sinasabi rito si Pablo sa atin. Ano ba yung pangatlong bagay na mahalaga para malaman natin ang gospel? So, eto, mga kapatid, no? Ito ang sabi sa pangatlong bagay. Ang sabi, ang mabuting balita ay nagsisimula sa banal na Espiritu. Amen po? At magtatapos sa banal na Espiritu. Alam niyo po, may babasahin ako sa inyo, no? Galatia, chapter 3. Ano po nakasulat dito? Tingnan niyo to, ha? Galatia, chapter 3. Anong sabi sa verse 3? Ito nakasulat, napakamangmang baga nyo, kayo'y nagpasimula sa banal na Espiritu. Ngayon, nagpapakasakdal kayo sa laman? Anong sabi ni Pablo rito, mga kapatid, no? Sa kanyang sinabi tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Sabi ni Pablo, di nyo ba alam, di ba sabi ni Pablo, nagpasimula kayo sa Holy Spirit. Amen po ba? So mga kapatid, no, ang simula ng church, ang simula ng buhay natin ay ang pagpapasakop natin sa Holy Spirit. At ang sabi ni Pablo, mangmang ba kayo? Kayo ay tumanggap ng Holy Spirit, pero nagpapakarunong kayo, nagpapakaperpekto kayo sa inyong sarili. Sabi ni Pablo, ito'y katangahan. So maraming Kristiyanong nagiging tanga. Tama ho ba mga kapatid? Di ba no? Maraming nagiging mangmang. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming Kristiyano ngayon, yung pagiging Kristiyano natin, sa pamamagitan ng legalismo, sa pamamagitan ng mga programa ng simbahan. Alam niyo, hindi naman yun masama. Kaya lang sabi ng Bible, ang mga totoong Kristiyano ay kung nasaan ang leading ng Holy Spirit, doon tayo. Amen po ba? Kung saan tayo dinadala ng Holy Spirit, doon tayo. Yun ang totoong Kristiyano para sa akin. Amen po ba mga kapatid, no? Hindi natin pwedeng gawa ng script ang Diyos. May sarili siyang script. May sarili siyang kapahayagan. Kaya alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, tayo ay dapat magpasimula sa Holy Spirit. At saan tayo magtatapos? Saan din tayo magtatapos mga kapatid? Sa Holy Spirit din. So, sino po ba ang magbibigay ng rapture sa mga anak ng Diyos? Yung kukuha papunta sa langit. Alam niyo ba kung sino ang gagawa nun? Alam niyo po ang Holy Spirit. No? Di ba mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang tao ay naghahangad ng rapture. Tama ho ba? Hinahangad ng maraming Kristiyano ngayon na tayo ay dumating sa punto na kunin na tayong lahat ng Panginoon, no? Papunta sa kanyang kaharian. Hinahanap natin yon. Alam niyo po, mangyayari po yon, pero alam niyo po kung anong simula? Mga kapatid, nakikinig? Okay, alam niyo kung saan magsisimula yon? Ang sabi ng Bible, kailangan tayong mapuno ng Holy Spirit. Amen po ba? Sabihin niyo nga mga kapatid, filled. Filled. Isa pa po, filled. Si ibig sabihin, mapuno, no? Tayo ay mapunta roon sa fullness. Di ba, sir, no? Ang Holy Spirit ay kikilos sa mga anak ng Diyos. Pupunuin tayo ng karunungan upang makalakad tayo sa kanyang nais. So, mga kapatid, ito yung goal natin. Amen po ba ron, no? Hindi lang head knowledge. Hindi lang tayo magkaroon ng maraming kaalaman sa relihiyon. Ang sabi ng Bible, tayo ay mapuno ng Holy Spirit. Kaya alam niyo po, kapag tayo ay puno ng Holy Spirit, yung karunungan ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos, nariyan. No? Kasi mga kapatid, puno. No? Mayroon tayong kaalaman. May gumagabay sa atin. Ano sabi nga ng Bible? Ang Holy Spirit ay tulad ng ulan na umuulan sa mga huling araw. Tayo ay nire-refresh
Amen po, no? Naririnig niyo ako mga kapatid? Hallelujah, no? So, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang sabi ng Bible sa atin, mapuno tayo ng Holy Spirit. Ito'y utos sa atin. Be filled, ang sabi. Mapuno tayo ng Holy Spirit. Alam niyo po sa Bible, sabi ng Panginoong Jesucristo, may 10 dalaga. Ang 5 dalagang ito'y hangal, pero ang 5 ay matatalino. Sa kanilang pagsalubong sa lalaking ikakasal, ang kondisyon upang sila ay masama ng Panginoon sa kalangitan, sa paraiso, kailangan ang kanilang mga lampara ay puno ng langis. Ang 5 matatalino, puno ng langis ang kanilang mga lampara. Samantalang ang mga mangmang ay halos walang laman ang kanilang lampara. Kakaunting langis lang ang kanilang dala. Nang papalapit nang dumating ang lalaking ikakasal, ang sabi ng Biblia sa sinabi ng Panginoong Jesus, sabi ng 5 hangal sa matatalino, pahingi kami ng langis, namamatay na yung apoy namin. Mga kapatid, huwag nating hintayin na mamatay ang apoy ng banal na Espiritu sa atin. Sa oras na ito'y mamatay, kahit na anong relihiyon ang gawin natin, pag dumating si Jesus, hindi tayo makakasama sa kanyang pagsundo. Ang sabi ng Bible, it takes the fullness of the Holy Spirit. Ang sabi ng 5 matatalino, kung ibibigay, maubusan kami, bumili na lang kayo. Pero habang bumibili ng langis ang mga hangal, dumating ang ikakasal, sila'y isinama sa kasalan, isinira ang pinto. Pagbalik ng mga hangal, wala na ang ikakasal, at ang sabi nila, Panginoon, invited kami sa kasalan, papasukin niyo kami. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sa gabi ito, mga kapatid, pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, una, makilala natin ang anak ng buong puso. Ikalawa, ang sabi sa atin, ang pananampalataya ng anak ay ipagkaloob sa atin. Pangatlo, ang sabi sa atin, tayo ay mapuno ng banal na Espiritu. Sa gabi ito, naway maging araw ang gabi ito. Maging araw ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, dito sa Palmera, dinadalangin natin dito sa San Jose del Monte, Santo Cristo, sa Malolos, dito sa lugar ng Bulacan, sa ating lalawigan. Nawa muli ang liwanag ng Ebanghelyo ay dumating sa atin. At magsama-sama ang mga anak ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, upang ang biyaya ay dumating, hindi lamang sa ating sangbahayan, kundi sa ating mga buhay ngayon. Tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid. Let us all stand. Hallelujah. 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 Lahat ng ating kapatid na ikinukumit nila ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, let us raise our right hand. Kung nais uli nating italaga ang buhay natin to serve the Lord Jesus, lalong-lalo na sa panahon na to, Jesus is coming. Jesus is coming. Paparating na siya. Kailangan handa tayo sa kanyang pagdating. Handa na ba tayo? Kung nais nating maglingkod sa kanya, let us raise our right hand. Let us pray. Father, nandito kami, ang mga anak nyo, kaming magkakapatid, tinatalaga namin ang aming mga buhay sa inyo. Ama, nawa ang inyong biyaya ay tanggapin namin ngayong gabi. At ano ang biyayang ito, O Diyos? Ito ay ang makilala namin ang Panginoong Hesus
ng buong puso na dito siya mananahan sa amin. Natitingin kami hindi lang sa langit, kundi si Jesus na nasa amin. Upang tunay kaming mabago. Dahil ang aming tunay na nakagalakan, ang aming tunay na satisfaction, ay na kay Jesus lamang. Ama, nawa sa mga tao na hindi ito abot. Ama, panalangin namin, buksan niyo ang kanilang mga puso sa katotohanan. Kung sila'y mga patay sa Espiritu, bigyan niyo sila ng buhay. Mabuhay sila. Ama, gisingin niyo ang inyong mga anak sa panahong ito. Dahil ito ang panahon ng rapture. Ito ang panahon ng pagbabago ng aming katawan. Ito ang panahon ng pagbabago ng aming kalikasan. Ito ang pagbabago na darating sa mundo. Kaya Ama, nawa, makasama kami sa pagbabago na inyong gagawin, O Ama. Na kami ay makasama, na kami ay maging kabahagi ng inyong gagawin. Kaya, O Diyos, panalangin namin kung ang bansang ito may mga tinatawag kayo, tawagin nyo na sila, Ama, at sila ay tumugon sa biyaya na ang bansang ito, alam namin na inyong sinisigan para magising ang mga Kristiyano sa panahon ito, na ito ang panahon na magliwanag ang mga ilawan namin. Ama, kailangan namin ng biyaya ngayon. Makikita lamang namin ito sa Panginoong Hesukristo. Makapagtaong pinagpipray namin sa mga taong pinagpipray ng mga kapatid. Ama, tawagin niyo ang mga taong ito. Change them. Baguhin niyo sila. Dumating nawa ang liwanag niyo sa kanila. Kung sila'y nasa kadiliman, paalis sila dyan. Ama, ang Panginoong Hesus sa puso ang kailangan namin ngayon. Salamat, O Diyos, sa mabuting balitang ito. Naniniwala kami na kung kami ay may kabigatan ngayon, gagaan. Na kung kami ay may suliranin, may pag-asa. Kung kami ay patay, mabubuhay kami. Kung kami ay makasalanan, patatawarin niyo kami. Lilinisin niyo kami. At lagi niyo kami bibigyan ng habag. Sa ating Diyos na nagmamahal, purihin natin siya. Itaas natin. Sabihin natin, Lord Jesus, mahal kita. Gawin niyo kaming templo niyo. Maghari kayo sa aming mga buhay. Gamitin niyo kami. Daluyan ng biyaya. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ito ang ating panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nakalimutan ko yung sobre. Sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, mga kapatid, habang dinadala po sa atin yung ating makakaya po to support the household of God sa ministry, let us sing. Awitin po natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Habang dinadala po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sensa, manalangin po natin. Panginoon Diyos, Hallelujah. maraming salamat po sa biyaya at aral na binigay mo sa gabing ito. Sa ikalabing-isang anibersaryo ng sambahayan ito, narito ang iyong mga anak, narito ang iyong mga mahal na mga tinawag. Ama, pagpalain mo sila. Patuloy mo silang pagpalain. At ngayon, Ama, sa gabi ito, sila po'y nag-aalay para sa sambayang ito. At ito'y magamit lamang ayon sa iyong kalooban, ayon sa pangangailangan ng aming pastor, ng aming sambahayan, ng grupong ito, na upang dumami pa ang kaluluwang maaya rito. Kaya Ama, labis kami nagpapasalamat sa mga kapatid na nagkaloob ngayon ng siksik-liglig at tumaapaw. Ipagpala mo sa kanila. Yes, Lord Jesus. At ganun din po sa sambahayan ito na nagpatuloy sa amin dito. Nagpatuloy ng iyong salita upang may pahayag, may parinig sa lahat ng mga nakikinig at upang maliwanagan ang mga kaluluwang narito. Yes, Lord Jesus. Upang madala sila sa kaliwanagan. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya Ama, narito kami ngayon. Ang narito, si Pastor na iyong sugo. Narito ang iyong salita. Dinala mo rito sa dako ito. Pagpalain mo ang lahat ng nakarinig. Buhayin mo sila. Tawagin mo po sila. Kaluban mo sila na yung Holy Spirit na siyang mag-guide sa kanila. Yes, Lord Magpapayo sa kanila sa lahat ng kanilang gawain sa araw-araw. Yes, Lord Jesus. Naway huwag nilang kalimutan na ang buhay natin dito ay pansamantala lamang. Yes. Tayo'y namumuhay dito parang estranghero lang. Ngunit kung tayo'y mamatay, sa kabilang buhay tayo ay hanggang sa walang hanggan. Kaya Ama, Lord Jesus. naway marinig nila ito. Ang iyong salita ang nagbibigay buhay. Si Jesus Christ ang iyong salita. Hallelujah. Siyang biyaya, siyang the way, siyang daan ng katotohanan at siyang buhay. Hallelujah. Kaya sa gabi ito, ipaliwanag mo sa kanila na walang ibang daan. Hindi ang relihiyon, hindi ko anumang sikta, kundi si Jesus lamang ang siyang daan. Kung tayo'y mananampalataya sa Kanya, tayo'y mabubuhay. Kaya sinabi niya sa John 3:16 na sinabi ng Ama Hallelujah. nasiyahan siya, minahal niya ang sanglibutang ito. Mahal na mahal niya sapagkat tayo ay nawala sa Kanya. Tayo'y nagkasala kaya pinalit niya. Sa pamamagitan ng Kanyang anak, ipinadala niya at sino mang sumampalataya sa anak na si Hesus Kristo Yes, Lord. ay hindi mapapahamak ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Kaya sa gabi nito, Ama, naway maging bunga lahat ito na si Jesus Christ lamang ang siyang magliligtas, wala ng iba. Kaya Yes. Ama, ipaliwanag niyo po through your Holy Spirit sa lahat ng ito. Kaya
pagpalain mo mga kapatid, pagpalain mo ang nakikinig, pagpalain mo ang lugar ng Santo Cristo na ito, sa palmirang ito, sa buong bayan na ito, ang maipalaganap namin ang iyong banal na salita upang marami pang maligtas. Pagpalain nawa ang lahat, mga kapatid, pati ang aming pastor ama, buhusan mo siya ng karunungan, buhusan mo siya ng wisdom, buhusan mo siya ng iyong banal na espiritu, lagi ang maging manguna sa kanya, hindi ang aming kalooban ang manguna. Kaya sa gabing ito, kami pinagpapasalamat sa lahat-lahat, Ama, lalong-lalo na po sa tumulong sa sambahayan ito. Ito Yes, ang dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Tayo po'y tumayo, mga kapatid, sa ating benediction. Praise God. Hallelujah. Praise God. Manalangin tayo. Dakilang Ama, tinatalaga namin ang gabing ito. Ang mga kapatid na tinawag nyo, at nawa, Ama, ang mga tiga Santo Cristo, tiga rito sa Palmera, may mga makasama kaming mga tao na tinawag nyo rin sa biyaya, upang sila din, Ama, ay maliwanagan at magdala ng liwanag sa kanilang sambahayan. Salamat sa inyong mensahe ngayong gabi. Nawa, ang mensaheng ito ay magdadala ng liwanag sa aming mga puso. Sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya, magliwanag nawa ang kanyang salita sa atin. Ang kanyang anak na si Jesus, pinadala niya sa mundo na matay, inilibing at muling nabuhay, umakyat sa langit, at ngayon babalik upang hukuman ang mga bansa. Nawa tayo ay may pananalig sa Kanya at sinusunod ang kalooban niyo, dahil ang kaligtasan ngayon nalalapit ng magtapos sa biyaya niyo. Nawa, Ama, magsisi kami sa lahat ng aming kasalanan at isuko namin ang aming buhay kay Jesus upang kami ay tunay na mabago at kami ay mapuno ng banal na Espiritu. Sumaati nawa ang Kanyang biyaya ngayon hanggang sa pagdating ni Jesucristo, at tayo ay Kanyang masumpungan, nagtatapat sa Kanya at nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Sa Kanya ang papurit pasasalamat at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, at Amen. Hallelujah. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos, pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Sino na pong gutom? Kami. Kain tayo. Kain na po tayo. Okay. Asa na si Jackie? Si Jackie? Ate, wala. Akala ko mag-special number pa kayo. Ayun. God bless po.